Happy Mother's Day din ma'am sa inyo po ano. Pero ayun nga ma'am, maitanong namin paano ba ma'am pino-pronounce ang inyong nation? Kasi ang alam ko Lao, pero yung iba Laos yung bigkas. Paano ba ma'am? Yes, Bombukir, that's true. Laos is the name of the country. But pag dito ka na, yung tawag sa iyo Lao. It's either you are living in Lao, common, or as a resident, right? Pag dito ka, hindi ka tawagin na Laosian. Tawag sa iyo is Lao. So yun ang yung explanation yun. But common, the old, 'di ba sa before, ang tawag nila Laosian. Pero mostly yung tawag nila is Lao National, di ba? So Lao yung tawag actually. Iyon, so tama pala yung aking ano, Lao pala talaga. Pero anyway, Oh, eto Lao. ma'am, mag-umpisa na tayo sa ating interview. So syempre ma'am, kayo po ay isang ESL teacher o kinder teacher diyan po sa Yes, yes. Lao. So Yes, kumusta ma'am Bombukir. yung inyong experience and bilang isang teacher dito sa kinder, and gaano po ba kayo ma'am ka-proud na teacher kayo dito sa Lao, Ma'am Annie? Yes, I'm proud and a proud teacher. Sa Philippines, I've been teaching kindergarten for 17 years, and God allowed me to be here in Lao for it's already my 14th year. I've been teaching sa kindergarten before sa international school, but now this is another experience and opportunity to teach the local. I'm teaching in a local private school. So it was a challenge, it was a challenging time and job actually, but you will always enjoy to meet different kids, especially iba yung language nila. Magtuturo ka ng English pero yung mga estudyante mo, they're speaking in their Lao language. So ang challenge is you need to study also Lao. Kasi pag hindi ka marunong, you have to use the Google Translate, which was I am using right now. Very challenging talaga siya. Okay po iyon. So, challenging pala ma'am maging ano diyan, teacher sa Lao. Pero ito, Ma'am Mhm. Annie, maitanong ko lang ma'am, bakit, Lao yung inyong napiling country? Bakit hindi sa ibang bansa? Bakit Lao, Ma'am Annie? Mhm. Yeah. Kahit ako nga hindi ko alam na dito din ako mag-work. It is a blessing from God. Talaga it's a God-given opportunity for me to be here. I was invited by my cousin na school nurse dati, and dito sila they have the ministry here. So that's after 17 years sa Philippines, sabi nila, ate, maybe it's your time to go out of the country and experience another journey, another teaching journey. And then I was here 2009. This is now my 17th year in Laos, no? Pauwi-uwi lang, but it's really great to be here. Kaya nga siguro I stayed for that long. Siguro obvious naman that we enjoy. Kasi pag hindi tayo nag-enjoy, siguro matagal na tayong bumalik sa Pilipinas. Opo, iyon. Tama naman, ma'am. Pero ito, Ma'am Annie, maitanong ko lang, ma'am, ano, meron po ba kayong ma'am anak dito sa Pilipinas, Ma'am Annie? I'm single. Yeah, I'm single, Bombokir. Wow, okay, sige. Akala ko pero ito, ma'am, siyempre palibhasa kayo po ay, teacher nga po. Ano ba ma'am yung mga nagmo-motivate sa atin? Bakit nagpapatuloy tayo na mag-teach? Tapos mga ibang lahi pa yung ating tinuturuan. Siyempre nakakaramdam naman tayo minsan ng pagod, ng Yeah, stress, pero siyempre namo-motivate pa rin tayo. Ano ba ma'am yung nagbibigay sa atin ng, fuel or motivation to continue sa ating yeah, profession, ma'am? yeah, thank you. Yung passion natin talaga to teach, no? That's will all yun ang mag-drive sa atin to continue. Tapos especially kids, kindergarten yung tinuturuan ko ever since. So yung motivation natin na this child will grow na mayroon silang love, binigyan mo ng attention, naintindihan mo yung mga tantrums nila, 'di ba? At saka ang isang prayer, ang isang ano ko din diyan, prayer. Pinipray ko yung mga bata lalo na yung may mga
we will say mga autistic, mga special, di ba? They need more attention, they need more love. Siguro yun ang nag-motivate sa akin na I've been here for 14 years. Yung first batch ng estudyante ko already graduated sa high school. They are now professional here mismo dito sa Lao. And it's just like a mom because we're talking about Mother's Day. Itong mga estudyante ko na they are now professionals, they will send me a message that Teacher Annie, you are always in my heart. 'Di ba? Yung parang nanay din na sabihin mo ng anak sa nanay, nanay nagiging special ka na tao sa akin, no? Being a mom is a very special a special task na binigay ng Panginoon. It's a God-given opportunity for a mom to take care of her kids o children, 'di ba? So, ako I'm not a mom, right? But being with these kids na-encounter ko na for 30 years, ang dami na nila nagbabalik. Yung ngayon, mga principal na nga sila, pero bumabalik pa rin, Ma'am, you are my best teacher. 'Di ba? Yun ang ano natin as a teacher na you work with a heart, you work with love, you work with prayers. Kasama natin ng Panginoon, 'di ba? We believe in God na siya yung kasama natin as we work. It's not about money, right? Opo, yun. Pero ito ma'am, medyo personal lang konti itong aking tanong ma'am. Sabi niyo nga po kanina single pa po kayo. Pero minsan ba Mm. ma'am naisip niyo na, what if magkaroon kaya ako ng anak someday? Mga gano'n na Yeah, isipin. yeah, Ma'am. that's Naisip niyo true. ba yung Mentor gano'n ma'am? care, of course. 'Di ba? Wish ko din, 'di ba? Nung maliit pa, yung kahit nung maliit ka, when I grow up, I want to be, right? Ako din, when I was maybe in my high school years, I was thinking also to have my own family. Pero uh, masasabi natin, God never allowed me to have one. Although, to tell you, mayroon din akong boyfriend, di ba? Dati. Pero yun. Sabi ko, Lord, itanong ko na lang sa iyo doon sa iyo in the future kung what's the reason bakit ako naging single for life. Pero yun, yung ano lang, yung nag-inspire lang talaga sa atin is to be an inspiration also sa ibang tao, especially sa job ko to as a kindergarten teacher. So it's a privilege to take care sa mga bata ng ibang nanay, di ba? And it's really good yung mga bata nag-hug sa iyo, nag-good morning sa iyo every day, magbibigay ng yung mga law kids. Ano sila, kahit yung mga elementary, minsan nagugulat ka na lang, Teacher, I love you. Teacher, can this for you? O sabi ko, oh, thank you so much. Di ba, yung para yung feeling mo nagiging mom ka na rin, may part ka na rin sa kanila. Opo. Eto ma'am, last 2 questions ko na lang ma'am bago ko ilipat kay Bombo Kim ang opportunity Okay. to makapagtanong din po sa inyo. Pero ito ma'am, siyempre siyempre yung mga estudyante nyo kapagka nag-graduate na yan o graduate na yan, masakit mang tanggapin pero kailangan na nating i-let go, di ba? Aalis na siya sa poder Yes. natin. How does it feel ma'am na ganun yung nangyayari after ng graduation ng mga bata? Siyempre aalis sila. Sa ibang level naman sila pupunta, iba na naman yung teacher nila. Malungkot ba tayo ma'am pag ganun? Yeah, of course. Malulungkot nga. Umiiyak pa nga, di ba? They're hugging you and then they will thank you, Teacher, you've been with me since kindergarten until ngayon. Sabi nga nila, wag mo kaming iwanan. You need to be here with us during our graduation. Yun pa yung mga sinasabi nila. Ang sakit talaga. To tell you honestly, umiyak nga ako eh. Umiyak ako sa kanila, lalo na yung may mga bata na very close sa'yo. It's heartwarming din para nagiging part ka sa buhay nila. Kahit na sabi ko nga, Lord, I've been here for nagtuturo ako more than 30 years. Pero every year na nag-move up yung mga bata, mayroon pa ring lungkot, mayroon pa ring sadness, 'di ba? Pero yung naisip parang nanay talaga na alam mo na they will go forward, they will move on. Masaya ka na makita mo sila na they are doing their best na makatapos din sa kanilang mga dreams nila, no, sa buhay nila. Yun din ang feeling ko.
Opo. Pero ito ma'am, na-experience niyo na ba ma'am na ma-disrespect ng student niyo diyan po sa Lao? Yung tipong sinigawan kayo, or napagsalitaan kayo ng masama, Ma'am Annie? Oh, yes, mayroon naman, 'di ba, may mga bata 'pag halimbawa nag-tantrum sila, mayroon silang gustong gawin na sinabi mo, "Hindi puwede, you have to wait muna." Minsan tantrum siya, tapon nila yung mga glass nila or something, yung mga toys nila. Pero yung naisip mo kasi naintindihan mo yung mga tantrums nila. Pero sabi ko, ah ano bang gagawin ko sa batang 'to para makikinig, mag-change yung ano niya, yung isip niya at ma-feel niya na there's somebody na magke-care sa kanya. I want to share one instance sa ano ko, sa teaching experience. Mayroon akong estudyante during my grade 3. Nag-teach ako ng elementary for 1 year. Tapos yung lahat pumunta na ng nag-computer sila. Tapos siya naiwan sa loob ng classroom. Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo pumunta doon sa ano, sa computer lab? Sabi niya, ayoko. Parang nagtantrum siya. Sabi ko, no, you need to be there. You need to be there. You know, matutulong sa iyo yung ano ka if you learn computer. Sabi niya, and don't forget, I always love you and I always understand you. Kaya nga tiningnan niya ako, really? Do you love me? Sure. I love you so much and I want you to improve yourself. Kaya yun, tumayo siya at saka pumunta sa computer lab. Kahit na ano na high school na siya, doon kami sa compound, palaging pa niya mag-hug sa akin. Teacher, thank you so much. May mga estudyante na dati ako yung kumakalong, 'di ba? Pero ngayon pag nakita ako na yung kinakalong nila. Sabi niya, teacher, when I'm small, you are the one who is taking, 'di ba, kinakalong mo ako, but ngayon I can afford to carry you already. Sabi ko, wow, so sweet. Thank you. Ang ganda talaga. Being a teacher is really a challenging job, but worth the pain, worth the sacrifices, worth minsan na stress tayo, 'di ba? Minsan pagod tayo pa uwi sa bahay. At pag nakita mo na 'yon sila na maganda na yung mga buhay nila, maganda na yung mga attitude nila, no, as they grow, masaya ka na din. Kaya nga na ano ko din, I feel in myself also na challenging magiging nanay, 'di ba? Yung mga nanay, pero maganda din na magiging teacher na mayroon kang passion and love sa mga estudyante mo. Hindi ka nila makalimutan, yung iba ano na matanda na, pero Ma'am Annie ka pa din. Teacher Annie ka pa din. Opo, yun. What a nice story, ma'am. Sige ma'am, ibigay ko naman ang pagkakataon or ang linya sa aking partner ngayon, si Bombo Thank Kim, you, para Bombo makapagtanong Kim. din po sa inyo. Bombo Kim? Okay, Yes po, okay. good morning Ma'am Annie, Bamukin po ito and welcome po again sa programa. Siguro matanong ko lang ma'am, aside po dun sa mga na-mention natin, ano po ba yung mga challenges na naranasan pa natin na as ESL teacher dyan po sa Lao, Ma'am Annie? Kumbaga dun siguro simula dun sa hindi lang po sa pagtuturo kundi siguro simula nung umalis tayo ng Pilipinas and nawalay tayo sa ating pamilya. Yung tapos yung throughout our experience as a teacher po diyan for 17 years and other challenges pa po na naranasan natin, ma'am. Yes, ang isang challenge is homesickness, 'di ba? Kahit dito ako for that long, mami-miss mo pa rin yung family mo, 'di ba? May gano'n akong dalawa kami yung kapatid na single. We are 12 siblings, 'di ba? Kasama kami sa family planning before. Pero pag ano, darating talaga may mga moments sa ano ko, sa buhay ko dito sa Lao na yung malala mo pa rin yung family mo. Mami-miss mo sila, yung mga pamangkin ko na nung umalis ako, 1 year old, 2 years old, ngayon nasa high school na, college na, yung iba graduate na. So yung i-encounter mo na challenge sa buhay is yung homesickness. Tapos yung
pagka nagkasakit ka dito sa Lao, yung malala mo, yung family mo, sabi ko, sana kung sa Pilipinas lang ako, mayroon akong kasama, di ba? Kasi dito, I'm staying sa staff house. Maraming challenges na ano, pag may problema sa Philippines, 'di ba, normal naman sa OFW na mag-alala tayo sa pamilya natin. May nagkasakit, may mga kung ano-ano yung mga incidents na nangyari sa ano sa mga family natin sa Philippines. Nag-ano tayo. So yung nag-iisip tayo. Pero yung palagi lang natin ginagawa is to pray, no? Kahit na malayo, nasa puso pa din, we pray for them, they also pray for me. Yun lang naman ang mag-connect sa atin, 'di ba? Yung love at saka yung prayers natin. Ayun ma'am, yaman din lang na na-mention po natin yung prayers. Siguro ma'am, if ito yung kumbaga ultimate tingin natin, ultimate way natin para kumbaga palakasin yung loob natin. Paano Mhm. po tayo natutulungan nitong prayers ma'am para kumbaga kayanin natin yung homesickness, yung kalungkutan, and kumbaga malagpasan yung challenges na nararanasan natin throughout 17 years po na andito tayo sa Lao. One of the best blessing na kung malayo ka, is always find a church. Pag mayroon kang church community, may church family ka kahit saan ka man pupunta, yun ang mag-i-inspire, yun ang mag-i-encourage sa atin, di ba? As a Christian nation, sa Philippines, yung ano natin ang mag-i-encourage sa atin palagi, ang magpa-strong sa atin palagi is yung relationship natin sa Panginoon. Kaya yun ang yun ang magpapatibay sa atin kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, kahit anong bansa. Yung relationship natin sa Panginoon, at saka yung mga kasama natin, yun ang magpapatibay sa atin. No? Kasi we believe na, yes, I mentioned prayer. Kasi yung mga friends natin, kahit saan sila, they will pray for you. Tapos dito, may mga fellowship tayo. So we are privileged as Filipinos na Bible is open, ang Word of God is open for us. So dito din sa Lao, yun din ang yun din ang ano namin, ang strength natin is ang relationship natin sa Panginoon. Mm. It's so nice talaga yung isa talaga itong pananampalataya o yung spirituality natin sa napagkukunan natin ng lakas pag may mga challenges ma'am. So That's siguro true. maiba ako ng konti ma'am na katanungan. I'm curious kasi ma'am, pag sinabi kasing ESL teacher, ano po ba ma'am yung mga subjects o specializations na itinuturo po natin or na-handle na po natin diyan? Mhm. Yeah, pag sinabi nating ESL, you are teaching English, right? English as second language. So, since I'm here sa local school, so pag nagturo ka, dapat dandahan. Balik-balik lang yun, balik-balik lang yun. Lalo na sa mga bata. Kahit yung ABC, di ba? You have to teach it slowly kasi dahil sa language barrier, uh, actually, when you teach ESL, kasama na din yun eh. Integrated na din yung math, di ba? Science. Kasi ang core natin is listening, speaking. ESL combines then yung teaching natin is speaking, listening, writing, at saka may dalawa pa, di ba? So, sa being an ESL teacher, also is a challenge kasi yung mga bata, first time nilang marinig yung ABC at saka introduce natin yung mga English words, no? Very simple English words na naalala ko, 'di ba sa Pilipinas tayo, pag maliit tayo, tinatanong na tayo ng mga parents natin na ano yung bulaklak, ano yung aso, 'di ba? Nasanay na tayo, but dito sa Lao, parang kung yung parent nila marunong mag-English, so mayroon na silang orientation sa mga English words. So being an ESL teacher, depende naman sa level, no? Kasi from kindergarten naman to high school ang ESL program. Ma'am, siguro ito last different question na lang po bago ko ipasa muli kay Bombo Care itong mga pagtatanong. Ma'am, kasi Mhm. ang pagiging teacher ay hindi lang po kumbaga by profession and kumbaga to educate lang sa mga basic needs ng mga bata, kundi ayun na din to educate by means of
pati yung sa connections, pati yung sa hindi lang professional growth, kundi kumbaga yung pag-grow nila as a person. Kumbaga pinagtutuunan natin ng oras kumbaga kaya tayo kinonsider as kumbaga parang pangalawang magulang, ma'am. Pero ma'am, sa experience po natin na kumbaga wala pa naman tayong single tayo, wala tayong anak, and siguro dun sa first time nating nagturo, ma'am, ano po yung kumbaga challenges and paano po natin na shape yung abilities natin na kumbaga maging as well hindi lang basta teacher kundi ikalawang nanay ng mga students natin to the point na yun nga po, kahit hindi na natin sila estudyante, na-create po natin yung bond with them. Yes, thank you sa question. Kung ano ka, yung teacher ka, hindi lang yun sa classroom. Nagiging teacher ka din, nagiging nanay ka na outside the classroom, di ba? Kasi yung sa experience ko din, halimbawa may problema na sila, I spend time na kausapin sila, ano bang nangyari, ano ba yung problema, kamusta yung exam, di ba? Kamusta din sa bahay mo, sa family mo. Yung connection mo sa sa mga estudyante mo, hindi lang sa classroom, di ba? Pero pag nasa labas na, marami silang they open also kung ano yung mga struggles din nila sa buhay nila. Na ano ko din kahit nga ngayon yung mga estudyante ko na nag-transfer na, they are now in China, they are now in Australia, nagma-message yan sa akin, tapos ako kinukumusta ko din sila. Kaya yung connection kahit saan sila, kasi pag nandoon ka na, di ba, sabi ko kanina, pag yung isang estudyante na nasa puso ka na nila, hindi ka nila makalimutan kahit ano pa, kahit saan sila, di ba? So ang connection hindi lang mag-end inside the classroom, kahit sa labas, you are still willing to help them kung ano yung mga tanong nila, ano yung gusto nila, may mga problema sila, at least willing ka pa din to connect with them, to give advice hanggang na matuto sila. Kasi yun ang being a second mom, di ba? May mga bagay na hindi nila ma-share sa parents nila, pero ma-share nila sa teacher, di ba? So, yun din ang isang role ng mga teachers na mag-ano pa rin, tutulong pa din sa bawat estudyante na nangailangan din ng support, advice sa kanilang mga teacher, di ba? Mayroon tayo palaging maalala na teacher. So yun minsan mayroon akong estudyante na, you are my favorite teacher. Di ba? So nagiging encouragement din siya sa atin, no, na sa amin na mga teachers at saka sa mga feeling mother na din. Kaya nga ako to tell you, kahit na nga ako, no, single, pero hindi ko yun na feel that I am single. Di ba? Kasi sabi ko, kahit nga yung mga friends ko na ikaw na nga yung nanay nila, hindi nga nag-attend sa graduation ng mga anak nila, pero ako, sabi nga ng mga friend ko, ikaw nga muna mag-attend sa estudyante ko kasi hindi daw siya attend sa graduation. Ako nga yung tatayo na nanay sa graduation, di ba? So I'm thankful for that privilege na kahit hindi ako mother, hindi ako nanay, pero na ano ko din, parang nagawa ko din yung role as a nanay, di ba? Kaya hindi ko na feel yun na lonely ako kasi wala akong asawa. No. Siguro makita naman, di ba? Yun na. I'm happy to be a teacher and to be feeling like mom. So talagang ma'am, passion, dedication, and trust yung nabibuild and yung Trust, love. natin dito, ma'am, yung kailangan natin. Thank you for that, ma'am, and bueno, ipasa ko na po kayo, Bombokier, ulit yung mga pagtatanong. Thank you, Okay, Metal balik sa Kim. akin, Ma'am Ani, ano po. So ito mga remaining question na lang, ma'am, kasi limited lang yung Yes. ating oras. Pero eto, ma'am, may estudyante ka ba, ma'am, na nagsabi sa iyo ng I love you, mga ganon. I love you, Teacher Ani. Ano yung naramdaman natin doon, ma'am, nung sinabi nila yun sa atin? Alam mo, maraming beses na, at marami sila yung mga estudyante ko na nagsabi talaga na, I love you, Teacher Annie.
you are a great influence sa buhay ko. Yung sinasabi ko sa iyo na principal na ngayon sa Philippines, uh, Teacher's Day, nag-message sa akin. Sabi niya, Teacher Annie, I'm so thankful for you during my kindergarten na nagtantrum daw siya. Mayroon akong ginawa sa kanya na hindi niya makalimutan. Niya, that moment sa buhay niya daw, nag-urge sa kanya to be a teacher. At dalawa silang magkakapatid. Kasi, di ba, writing ang problema, di ba? Yung mga bata, tamad sa mag-write. Pero ako sabi ko sa kanya during her kindergarten year, sabi ko, pag hindi ka sumulat, walang mangyayari sa iyo in the future. Kasi yung sulat, gagamitin mo yan kahit until college. So yun ang nag-motivate sa kanya na, kailangan ko palang mag-study, kailangan ko palang sumulat. So sabi niya sa akin niya, you are the best teacher I've ever had. Kaya ako ngayon, kung ano daw yung ginawa ko sa kanya, ginagawa niya na din ngayon sa kanyang mga estudyante. So, 'di ba? Nakaka-inspire. Umiyak nga ako noon nung first time na nabasa ko yung message niya during Teacher's Day. Sabi ko, ito na yung lahat, yung bayad. Ito na yung nakuha ko being a teacher. Sabi ko nakuha ko na. Fully paid na yung nagiging teacher ako kasi ang dami na nila. Marami na sila yung nag-message sa akin na ako na yung nagiging influence sa kanila. Favorite teacher nila ako. So, yun na ang nag-inspire sa atin kahit na minsan may mga mahirap din maging teacher sa ibang bansa, di ba? Lalo na nag-iisa ka din sa bahay mo sa staff house. Pero nakaka-inspire. And not only nagiging inspiration ka sa mga estudyante, katulad, the same na din sa mga co-teachers ko dito na local, mga law teachers ko din. Kaya nagbabanding kahit na short yung may language barrier, pero nagiging inspiration ka na din sa kanila, lalo na sa mga younger teachers. Ini-encourage mo sila, sabi ko, I've been here. Wag ko na lang sabihin kung ilang taon na ako. Pero kahit gusto mo na magpahinga, di ba? Gusto ko na nga umuwi ng Pilipinas, pero binalik pa din ako ng Panginoon. Mayroon pa pala siyang purpose para sa akin to teach the law school. Ito yung purpose ko ngayon. Yung parang bumalik yung teenage life mo, yung bumalik sa iyo yung midlife, na na-inspire ka ulit na gagawin mo yung mag-teach ka not only sa mga bata, the same na rin sa mga co-teachers ko na younger teachers. Marami silang matutunan sa inyo. So yun ang the best pa rin, no? Being a teacher is a gift from God. Okay po yun. Ito ma'am, second to the last na lang ma'am na question. Ano po? So, ma'am, siguro naman ma'am, maybe somehow nalulungkot din kayo. Mga ganyan. Opo. Paano nyo yun ma'am nilalabanan? Halimbawa, nalulungkot tayo dahil malayo na yung mga student natin, tayo na lang mag-isa. Paano nyo yun ino-overcome, Ma'am Annie? There are so many ways na you have to face sa mga di ba, mga kalungkutan, minsan depressed ka, maraming problema, di ba? For me, siyempre yung natin, sabi ko kanina, yung relationship natin sa Panginoon. And after that, ako adventurous kasi ako, mahilig ako sa gusto ko ding lumabas. So kung mayroon man ako minsan na malungkot ka or marami lang mix, di ba? I need to go out. Mag-walk ako, watch ako ng sunset, or tawagan ko yung friend ko, teacher ko din na Pilipino. Sabi ko, libre ka ba? Mag-ano tayo? Kain tayo sa labas? O mga available naman sila, di ba? Pag nag-ano ka. Minsan, pag holiday, mag-trip kami. Para lang maano ka, di ba? Maiba yung, kaya nga sabi, touch nature. Be close to your friends. Talk to someone. Hindi kasi pwede, hindi pwedeng dito lang ako sa loob ng bahay. Hindi pwede yan sa akin. Dapat naka-vary, di ba? Mayroon kang time na mag-isa ka, to have to contemplate with yourself kung ano yung mga nangyari, di ba? Kung ano yung mga blessings na matanggap mo. May time din na nasa labas ka, di ba? Hindi ako mahilig kumain sa labas, pero mahilig akong lumabas. Minsan mag-walk kami sa lake, mag-ano ko ng sunset or sunrise.
mag-trip kami. Yun ang mga ano natin to overcome sang lahat ng mga mix na mga na ano natin, experience sa buhay natin. Kaya yun. Okay po. So ito ma'am, bago tayo magtapos, siguro ma'am kung makakausap niyo po ang inyong mother dito sa Pilipinas ngayong Mother's Day, ano ma'am yung masasabi niyo sa kanya? And siyempre, kung ibigay ko na rin po sa inyong opportunity kung meron kayong gustong batiin dito sa Pilipinas ng Happy Mother's Day, sige ma'am. And siyempre, siguro ma'am, advice na lang natin sa mga student, sa mga teacher, in connection dito po sa ating pinag-usapan. Go ahead, Ma'am Annie. Okay, thank you. I just want to greet, actually my mom was already in heaven. Pero this morning, nung gumising ako nga, I also, nasa story ko pala, I miss you, mom, sabi ko kanina. Sabi ko, so happy Mother's Day sa mother ko in heaven. I want to greet also Mother's Day sa aking mga kapatid na nanay. Doon sa Soay Mamayla, Negros Occidental, yung mga kapatid ko dyan. Happy Mother's Day. Sa home church ko sa Binalbagan, Berian Bible Baptist Church. Happy Mother's Day. To tell you, Bumbukir, they also asked me last night to have a video. Nag-ask sila ng video na mag-greet ako ng Mother's Day doon sa home church namin. And dito din sa Lao, to my church din. Happy Mother's Day, Ma'am Ice, at sa lahat ng mga mothers dito sa church fellowship namin, sa church group namin. Kayo nakikinig ngayon sa ating broadcast. Happy Mother's Day. It's being a mom is a gift. And being a mom is a privilege na mayroon kang alagaan ng mga anak. So let's all be patient. Kailangan nyo maging patient. At sa lahat ng mga teachers na feeling mom, no, at saka sa mga single din katulad ko na feeling like mom, let's always encourage the young generation to be a good citizen. At saka yung patience, kailangan natin ng patience, ng pag-uunawa sa kanila, at saka prayers. Maraming mga sacrifices, hindi lang naman sa salita natin ginagawa at natin ipakita yan, kundi sa atin din gawa, di ba? So, as we celebrate Mother's Day, actually this is International Mother's Day, ang dami nating maalala, no? We will always value kung ano yung sacrifice na ginawa ng mga nanay natin para sa atin. Kung naging ano tayo ngayon, dahil yan sa mga prayers at saka sa sacrifice ng ating mga nanay. Don't forget sa inyo diyan na buhay pa yung mga mother nyo,